Ito ang device na dapat iwasan mo kasi baka madisgrasya ang pamilya mo dahil lang sa malit na device na to. Panoorin mo to para malaman mo kung bakit. May nagtanong kasi sa, akala ko microphone. May nagtanong kasi sa akin kung safety pa daw yung mga ganitong klaseng outlet. Yung meron na siyang USB Type A. Meron pa yung iba yung ganito, mga extension, tapos meron siyang USB Type A output. Yung iba naman ay sa mga concealed. Meron na siyang output na Type A. Kung hindi Type A, Type C. So yung mga outlet na ganon, ito lang yung sample kasi ito lang yung available na nakita ko. Okay? Ang bili ko dito guys ay 200 pesos. Yan. So buksan na natin para hindi tayo mapatagal. Baka may magtanong ng brand. Ito guys, ang brand niya ay NSS socket. Wala siyang manual. So sabagay sa liit niya, hindi na kailangan. Pasensya na, sinisipon tayo, umuulan, no? Maulan na Christmas, tapos bagong taon. Okay. So ito guys, oh. Hindi. Looks pa lang niya ay, hindi pala ano. Looks pala niya ay parang maluwag pero hindi pala. Okay. Ito na naman yung mga manok eh. Wala tayong magagawa. So ayan siya guys, oh. Maliit lang siya. Yan. Pero mas maganda subukan na natin kasi hindi cellphone yung isasaksak natin. Basta subukan lang natin kung may lalabas sa 5 volt. Okay, wala tayong pang tester na USB type A. Naiwan ko kasi sa bahay. Subukan natin. Wala siyang switch. Wala. Basta kung sinaksak natin, automatic aandar na yan. Subukan muna natin. Ayun, umilaw siya. So, meron siyang indicator kung merong kuryente or wala. Good points yun. Okay? Nakakatakot isaksak eh. Ito, sasaksak natin to. So, subukan natin. Yun, pumasok na. Ayun o, maandar na siya. Okay? So, huwag tayong hahawak ng kahit anong metal kasi hindi natin alam kung isolated from primary to secondary. Delikado yan. Okay? Tapos yung output niya, test natin ng tester. Test natin. AC. Yan meron. Okay, 238 AC. Yung sinabi ko na nga, pag sinaksakan natin sa siguro kung isasaksak natin sa bahay, medyo magkakalayo yung outlet niya. Pag sinaksak natin, hindi tayo nabawasan ng outlet. Medyo natabingan lang konti. Pero kahit natabingan, meron pa rin dito sa taas, meron doon, at meron dito. Yun nga lang kasi pag sinaksakan natin dito, ayun lang. Compromise na yung isang outlet dito sa taas. So, dito na lang yung available. Ayan. Pwede. Kung yung outlet mo iisa, nakadagdag siya. Binigyan ka niya ng isang outlet. Yun nga lang, kung magkakadikit, tabi-tabi, ay yun lang. Pag dito mo ilagay kasi mahuhulog. Dito dapat. So, certified naman siya guys. Product quality. Ito na naman yung mga manok eh. Much later. Alam nyo kasi sa bahay, pag may manok na ganyan, binabato ko lalo kung tumitilaok siya. Tapos yung tilaok niya medyo alanganin, so binabato ko. So dito kasi hindi pwede. Okay, so yan siya guys. NSS Certified Product Quality. Kahit paano meron siyang certification. Okay. Ayun lang, wala na. Made in China. Tapos, ayun, merong konting alog dito na someday pag ginagamit natin at medyo may katigasan yung saksakan natin, yun yung unang matatanggal at may iiwan dito. So, pagtanggal mo, ingat-ingat.
Ang kukulit ng manok talaga. Okay, so buksan muna natin. Buksan na natin siya. Palit na aking screw. Pantinga. Yun lang. Ayaw pasok. Ayaw pasok. Much later. Kasi gusto ko lang kasi makita kung isolated yung kanyang primary at secondary. Para kahit papano kung hinawakan natin yung mga sinasaksak natin na mga charging wire dito, ay kumisan kasi pag nagsasaksak tayo sa cellphone dito, nahahawakan natin yung kanyang metal. Tapos nakahapak tayo sa semento. Wow! Delikado. Tapos pag tinatanggal natin kumisan, sumasayad yung sa bakal. Connected yan sa ground. So para safe tayo, kilatisin muna natin. Pero yung mga ibang brand, ibang style lang ganito. So hindi natin alam. So ito lang kasi ito yung nakita ko dito. So wala akong nakita guys na gamit na kasyang-kasya at yung haba, yung lalim ay abot niya. Asian na Asian, hindi siya abot. Kahit yung kabila, wala din. Okay. US type yung kanyang lalim pero Asian type yung ating gagamitin, so hindi siya pwede. Ang galing! Ang galing! Never. So gagamitan natin ng dahas kasi nga hindi ko rin gagamitin to. Kahit na gamitin natin na adapter. Pero kasi may sinasaksak na meron siyang ground. Ayan. So meron namang nabibili ng mga outlet na universal. So kung yung ground, kuminsan kahit meron siyang plug na ganun, di natin ginagamit at hindi naman connected yung ground. So sirain na natin. Tingnan lang natin kung isolated talaga. Yun lang ang gusto ko. Matibay ah. Sa mga mahihina ang sikmura, sinasabi niya sinisira ni Juan Dilasag. Hindi guys. Yes, sinisira natin. Pero for the purpose na makita natin, may pakita natin yung safety ng device sa loob. Yes, safety siya sa labas pero hindi natin alam kung safety siya sa loob. 200 pesos, sulit ba? Safe ba yung buhay natin? Tingnan natin. Yan, marami na magagalit kay Juan Dilasag kasi sinisira natin. Hindi guys. Para may ipakita natin yung safety ng device, yung sinasabi product quality. So yan siya guys. Yung iba kasi, yung mga ilaw-ilaw na parang lantern, yung charger, yung output na USB Type A ay diretso sa kanyang primary. So wala siyang isolation from primary at secondary. Meron lang siyang capacitor. So delikado yun. Babaliktad ang mapapaagang hihiwala yung katawang lupa mo. Yan siya guys, yung kanyang SMPS para sa kanyang output na USB Type A. Tapos ito yung kanyang input ng AC, tapos ito naman yung output plus dito sa taas. So ito guys ay meron siyang safety. Ito, may takip yung kanyang output. So hanggat hindi natin tinutusok yan, hindi siya bubukas. Pero may mga outlet kasi na kahit sabihin natin tusukin mo to, meron siyang takip. Hanggat hindi natutusok sa kanyang ground, hindi bubukas. So pag tinutusok natin ng ganon, hindi siya bubukas. Pero ito bubukas siya. Kaya lang, pagtagal sa tingin ko nito ay yung kanyang takip, yun ang magiging problema. Kadalasan. Tapos dito bubukas yan. Pagtagal. Magiging magiging yung alam nyo na, yung sa una masikip, pagtagal hindi na. Lalo kung nasasaksakan natin yung mga yung mga socket na malalaki, square. So kahit pa paano universal siya. So meron siyang wire dito para sa kanyang primary input. Papunta dito, naka-screw sa loob. At yun ang magiging problema niya someday, yung kanyang mga screw, luluwag yan kasi na kung sinasaksakan natin ng mga plancha, electric kettle, mga heating load, mga aircon, mga mabibigat, luluwag yan kasi sa init. Eto, red and black papunta sa kanyang supply, SMPS para sa kanyang output na type A.
Okay, yan o. Kahit pa paano, mapapakinabangan din natin yung 200 pesos. 200 pesos ang bili ko dito. So, dito yung kanyang isolation na sinasabi ko sa kanyang primary at secondary. Meron guys, so safety naman siya. Ito yung secondary sa kanyang output. Ito yung diode, capacitor, filter, tapos yung kanyang USB output. Tapos ito yung kanyang LED output, monitor para sa kanyang output. So alam natin kung okay pa yung kanyang SMPS or hindi na. Tapos monitor na rin kung may kuryente or wala. So wala siyang switch. Basta sinaksak natin, gumagana na. So kung hindi natin ginagamit, di tanggalin natin sa plug, sa outlet. Ito yung kanyang rectifier diode, bridge type para sa kanyang input, 220 AC, meron siyang fuse. Tapos ito yung kanyang drive IC, transformer, tapos yung kanyang main capacitor para sa kanyang high voltage, 400 volt. Aba, yun o, bumigay na kaagad, yun o, tuklap na o. Tuklap na kaagad. Yung kanyang safety meron guys, kasi ito yung primary at secondary. So, safety. Walang problema. Yun nga lang kung minsan merong merong mga pasaway na mabutiki na pupunta dyan tapos dito. Diyan na mamamatay, tapos pag nahawakan natin nakukuryente tayo kasi nga high voltage to low voltage. Yan, delikado yun. Okay, kahit pa paano, meron siyang safety. So, ito yung ginagamit kong pinang-charge sa aking power bank, sa aking mga cellphone. USB Type-C yung kanyang output. Yan guys, oh, laki oh. Punutin natin. Hindi yata pwede. Okay, nasa 65 watts. Pero kaya niyang iabot hanggang 68 watts. Kaya niya. So, kung i-compare natin, mas maliit. Tapos yung mga mga diode, mga capacitor, yan o. Diba? So, ilalagay ko na lang sa description kung gusto niyo bumili ng ganitong klaseng charger ng cellphone. Supported siya ng power delivery. So, eto, hindi. Ordinary lang yan sa mga micro USB, mga Type-C, ganon. Limited na hanggang 1 ampere lang. So, mabagal. Pero kung ganito, yung gagamitin natin, yung ilalagay kong ganito guys na pupuntahan yung link, meron siyang quick charge tapos power delivery. Mas maganda. Multi-purpose siya, pwede sa mga power bank, mabilis, malakas. Ilalagay ko na lang sa description box. Eto hindi guys, kasi nabili ko lang siya sa mga yan sa gilid-gilid. Luwag na oh. Parang ngipin na uuga-uga. Okay, so maraming salamat. Keep safe, ingat-ingat. Bye-bye. Happy New Year sa ating lahat.